Sa pinagpalang umaga po muli, sa bawat isa, Happy Lord's Day po. Ayan. Parang konti lang po yung bumati sa akin. Ha? Happy Lord's Day po! Parang, ayan, masaya na po tayo. Amen, amen. Alam niyo po mga kapatid, kailangan attentive po tayo. Lalo na attentive tayo kung bumabagsak na yung katabi natin. Kasi medyo ano po ngayon sabi po namin kanina, parang medyo malamig Medyo gumagana po yung aircon natin. Sana po gumagana din yung pandinig po natin ngayon. Amen po ba? Amen. So ngayon po ay, nawa po mga kapatid, ay meron tayong dala-dala mga Biblia. Maaring yan po ay hardbound. Kung may dala kayo, praise God. Kung wala po ay dapat po may download po tayo sa ating mga cellphone na Bible app. Yan po. Sa ganun ay masundan nyo po yung mga sasabihin natin dahil meron po tayong mga verses na wala po doon sa binasa po ni Nanay Beth. Alam niyo po mga kapatid, ang topic po natin sa umaga pong ito is Call to Holiness. Mamaya po sasagutin natin, ano ba yung, pag sinabi nating holy, pag sinabi nating holiness, ano ba yun? Mamaya po, titignan natin kung ano po yung bagay po na yan. Pero pag naririnig po natin yung salitang holiness, o sa Tagalog, kabanalan, holy, banal, ano pong unang pumapasok sa isip po natin? Pananampalataya, ano pa po? Alam niyo po, ako po yung preacher na nagtatanong. Tama po ba? Kaya pag nagtatanong ang pastor, dapat po sinasagot. Iyan, praise God. Alam niyo, ano po ba yung kabanalan? Ano po ba yung pagiging banal? Sa dati po natin pananampalataya, kailangan nasunod mo lahat ng utos. Tama po ba? Sabi nga po nila, kung ang Diyos may 10 utos, ang nanay mas marami pa sa 10 utos. Marami po nagre-react. Amen daw po, sabi ng mga kalalakihan. Amen po ba? Sabi po nila, ano ba naman to si nanay? Mas marami pang utos kaysa sa Diyos? Si Lord, 10 lang yung utos. Dito po sa ating topic na pag-uusapan, nakalagay po dyan part 1. So, ibig sabihin, next week, ako po ulit yung makakasama nyo. Sabi ko nga po sa inyo, 3 linggo tayo magsasama, magsasawa po kayo sa mukha ko. Putting off the old man. Ngayon po pag-uusapan natin yung pagtatanggal o pag-aalis ng dati po nating pagkatao. Sa mga may asawa po dito, sa mga may asawa po sa mga may karelasyon, di ba po, makikita po natin na dapat yung bawat karelasyon po natin ay nagbabago throughout these years. Tama po ba? Dapat, hindi po nagbabago na nagiging parang patubo ng patubo yung sungay. Hindi po ganun Nagbabago, parang nagiging mabuti, nagiging maayos, nag-grow. At ang disenyo po sa atin ng Panginoon, tayo po dapat ay nag-grow. Sabihin nyo nga po sa katabi nyo, dapat nag-grow tayo. Sige nga po. Yan. Before we define holiness, mga kapatid, I want to make a statement. There is a constant tendency for a Christian or for Christians to display to the world that we really aren't so different at all. Gusto po natin, kahit Kristiyano na tayo, parte pa rin tayo ng mundo. In pa rin po tayo sa mundo. For example, baka pag nalamang yung isang Kristiyano, pag nalaman na Kristiyano na siya'y sumusunod sa Panginoon, hindi na siya ayain mag-inom. Naku, hindi ko papaalam sa kapitbahay ko na Kristiyano na ako. Baka di ako bilan ng Red Horse. Araw-araw kami supply ng Red Horse sa kanya. Di ba? Kaya minsan po mga kapatid, sinasantabi natin o tinatago natin na tayo yung mga tagasunod ng Panginoon. Pag Sunday ng umaga, naliligo ka. Nakabihis ka. Tapos, aalis ka, nakita ka ng kapitbahay mo. Paglabas mo ng pintuan ng bahay nyo, sabi ng kapitbahay mo, saan ka pupunta? Sa sarili mo, alam mo, pupunta kang church. Pero dahil hindi mo masabi, ang sabi mo, pupunta ang SM. Alas 7 ng umaga, di pa bukas yung SM, pupunta ka ng SM. Di ba minsan po nahihiya tayo? Sino po dito yung unang naging Kristiyano siya, nahihiya siya? Wag po kayo mahihiya. Di ba? May ganun po talagang battle. Kasi we
We are identifying ourselves sa Panginoon. And the best example ng holiness or pagiging banal sa ibang salin po or meaning po niya, set apart. Sabihin nyo nga po, set apart. Set apart. Ang ibig sabihin po nito, katulad po ng mga ng bayan ng Israel, ang bayan po ng Israel ay bayang pinili ng Diyos. At hindi po madali yung kanilang journey na pinagdaanan. Dahil lahat ng kasamaan ay ginagawa ng nasa paligid po nila. At ang sabi ng Diyos, maging iba kayo, iba doon sa mga gumagawa ng iba't ibang kapalaluan, kasamaan, kasalanan. Pero ano pong nangyari sa Israel? Hindi po nila nagawa ng maayos ito. Nag-asawa po sila ng mga ibang lahi at nabahiran po yung kanilang pagsamba sa Diyos na tunay at buhay ng mga pagsamba sa Diyos-Diyosan. At lagi nga po namin sinasabi dito, yung pagsamba po nila sa Diyos-Diyosan ay very gory or ugly na kung saan sa atin po ngayon, baka sabihin po nating tabu siya. Dahil, pasintabi po sa mga naririto, meron po silang mga pagsamba, yung nasa paligid po ng Israel, may pagsamba sa Diyos-Diyosan, sa Diyos na si Molech, na kung saan ang inaalay po nila sa Diyos na ito ay yung mga bagong silang na sanggol. At may mga times po, mga kapatid, na ganun yung ginagawa nila just to worship and appease yung Diyos-Diyosa na sinasamba nila. And ngayon po, wala naman pong ganon sa atin ngayon dito sa Pilipinas or sa ating pananampalataya. But still, meron po tayong mga nakagisnang pananampalataya sa dati po nating pananampalataya. Di ba? Mamaya po pag-uusapan po natin yan. Sabi po dito, what does it mean to be holy? As believers, we need to be set apart from the world unto the Lord. We need to be living by God's standards, not the world's. God isn't calling us to be perfect, but to be distinct from the world. Dapat iba po yung kilos natin sa mundo. Alam niyo po, may isang babae na natumanggap sa Panginoon. Sa pagtanggap niya po sa Panginoon, naghahanap po siya ng church. So napunta po siya sa isang church, nakita niya po yung isang elder. Sabi niya po doon, gusto ko pong maging member ng church niyo. Sabi po nung babae. Nagtanong po yung elder sa kanya. Sabi po ng elder sa kanya, sabi ng elder sa babae, nung hindi mo pa ba tinatanggap si Jesus, makasalanan ka? Sa tingin niyo po anong sagot ng babae? Wag mo kayo kabahay. Sa tingin niyo po anong sagot ng babae? Opo, syempre, makasalanan. Tama, di ba? E di, sumagot po siya, parang nagtataka siya, opo, makasalanan po ako. Parang condemning naman yung yung elder. Tapos, sinabi po nung elder, nung tinanggap mo si Kristo, makasalanan ka pa rin ba? Sabi ng babae, alam niyo po, sa totoo lang, makasalanan pa rin ako. Sabi ng babae, sabi niya po dito, to tell you the truth, I feel I'm a greater sinner than ever. Nagtanong ulit yung elder. Sabi niya po, so ano pinagbago? In English, then what real change have you experienced? Ano yung experience mo? Sabi ng babae, hindi ko po mapaliwanag eh. Pero ang naiintindihan ko lang po, dati po akong makasalanan na tumatakbo sa Diyos, pero ngayon po ako yung makasalanan na tumatakbo sa kasalanan. Yun po yung sabi ng babae. Dati po, siya yung makasalanan na hindi aware sa kasalanan niya, hindi siya aware na tumatakbo siya sa Diyos, at ngayon, na siya'y tumanggap sa Panginoon, aware siyang makasalanan siya, pero alam niya na siya ay tumatakbo sa kasalanan. Magkaiba po yun. Meron po siyang conscious effort na talikuran yung mga kasalanan. And that is holiness. That is sanctification. Knowing
or meron kang self-consciousness na ikaw ay makasalanan and you are striving to be set apart para sa Panginoon. Amen po ba? Hindi po yung naging Kristiyano lang po tayo, lagi pong sinasabi yan, naging Kristiyano po tayo sa nguso, hindi sa puso. Diba? Lagi pong sinasabi yan eh. Sabi po dito in the next slide, I used to be a sinner running after sin, but now that I am saved, I am a sinner running from sin. Alam niyo po, sa binasa po natin kanina, makikita po natin dito na iba po mag-isip ang mundo. At ayun po yung gustong sabihin sa atin ni Paul, na kailangan po nating i-set ourselves apart from how the world thinks. Bibigyan ko po kayo ng example. Sabi po dito, basahin po muna natin yung Efeso chapter 4, verse 17. Sa pangalan ng Panginoon, binabalaan ko kayo, huwag na kayong mamuhay tulad ng mga hindi sumasampalataya, walang kabuluhan ang kanilang iniisip. Binalaan po ni Pablo yung mga Kristiyano po sa Efeso. At bakit po binalaan? Tignan po natin yung culture, yung tradition po nila during that time. So, during the time of Paul, tatlo lamang po ang mitiin ng mga tao during that time. Yung pagsamba sa Diyos-Diyosan, pagkakaroon ng maraming kayamanan, at ang paggawa ng mga kapalaluan o mga bagay na walang kakwenta kung susuriin natin. Isa sa mga religious practice po nila, sila po ay sumasamba sa Diyos-Diyosan na ang pangalan po ay Artemis. So, etong si Artemis or pag-worship kay Artemis, the Greek goddess of the hunt, wilderness, wild animals, the moon, and chastity, ito po yung sinasamba or main na Diyos goddess po sa city of Ephesus. Yan po yung sinasamba po nila. At sa pagsamba po nila, baka akala nyo po katulad po natin na parang may praise and worship, may preaching. Hindi po, mga kapatid. Iba po ang klase ng pagsamba nila. Kaya sinasabi ni Paul na baguhin niyo yung isip nyo dahil, pasintabi po rated ano po ito, rated SPG. Okay po, patnubay ng magulang ang kailangan. Ayan po. Yung pagsamba po nila ay kapag sila po ay sasamba kay Artemis, dahil ito po ay goddess of fertility, syempre yung mga hindi po magkaanak po during that time, ay meron pong, kikwento ko po sa inyo, meron pong malaking parang cauldron ng apoy, may apoy po dyan, tapos sasayaw po sila sa gitna, yun po yung worship po nila, and then they will take sexual intercourse habang sila po ay nag-worship. Hindi lang po yan man to woman, man to man, woman to woman, minsan po ay by group pa. And it is done in public, mga kapatid. So, ganon ka-perverted yung kanilang pagsamba. Kaya, ganon na lamang po yung pagsabi ni Paul na renew your mind. Yung inyong pag-iisip, set yourselves apart. Dahil ganon po yung kanilang tradition, ganon po yung kanilang pagsamba. Point to ponder po natin, mga kapatid. Paul's message to the Ephesians is about a complete transformation of the way Christians think about and approach sex. Alam niyo po ngayon, mga kapatid, the world that we are living in is so perverted. And to tell you honestly, mga kapatid, ang Pilipinas po, ito po trivia, nabasa ko lang din po last year to Ang Pilipinas po ay top 3 sa pornographic consumption. Pagdating po sa tayo po ay pumapangatlo po tayo sa USA at sa France. Pagdating po sa pag-consume ng mga pornographic materials. Imagine niyo po. At very prevalent po sa atin ang teenage pregnancy. Tama po ba? Makikita po natin yung mga ganyan. So, madali pong ma-access yung internet. Tama po? Madali Pero yung internet po, parang neutral ground po yan Pwede mong magamit sa tama, pwede mong magamit sa mali. So, ang gustong sabihin po sa atin ni Paul,
He calls us for a new way of living, one that is marked by holiness, purity, and thanksgiving. Tatanungin ko po kayo mga kapatid, pag nakikita po kayo, kumbaga pagka tayo po ay lumalabas, sino po yung nakikita sa ating mga buhay? Isang tanong, isang sagot. Sometimes po, no? Sometimes si Lord, sometimes ako, sometimes po, di ba? Pero kung tayo po ay nakay Kristo na, sino po dapat yung nakikita sa buhay po natin? Sino po? And we are not exempted, mga kapatid. Tayong lahat po na nandito, including me, mga kapatid. We should have Christ likeness. Sabi po ng Romans chapter 12 verse 2, sabi po dito, huwag kayong, ito po, famous verse, sino po may mga memory verse po nito? Sabi po dito, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Stop po muna tayo dun. Ano pong sabi dito? Hayaan niyong baguhin. Nino po? Ng asawa niyo po? Hindi po, di ba? Ng ibang tao? Ng pastor? Ng elder? Ng deacon? Baguhin po ng? Sino po? Paano po mababago ng Diyos yung ating isipan kung in the first place, we are not reading His words? Amen po? Nakakapagbuklat lang po tayo ng Bible pag sinabi po ng scripture reader po natin na buklatin po natin ang ating Bible. Pero in our daily lives, hindi po natin mabuklat. Pagka ginanon nyo nga po parang may alikabok na Tama po ba? Sabi po na iba, nasa ibabaw ng rep, nasa ibabaw ng TV, nasa loob ng aparador. Tama po ba o tamang-tama? Sabi po dito, sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod, at ganap na kalooban ng Diyos. Pray po tayo ng pray. Ito po, take note po mga kapatid Pray ka ng pray na, Lord, let your will be done in my life. Lord, ano ba yung will mo sa buhay ko? Tama po ba? Lagi po nating prayer, Lord, kung ano yung will mo, susundin ko. Andiyan na po yung will ni Lord Babasahin na lang po natin. Tama po ba? Babasahin na lang po natin. Kaya hindi po natin ma-distinguish yung right and wrong, yung mabuti, yung will ng Panginoon, because in the first place, hindi po tayo puno ng salita ng Panginoon. Hindi, sabi po sa Psalms 23, di ba, hindi nag-overflow yung cup po natin. Kasi in the first place, hindi po una si Lord sa buhay po natin. Oops! Ang tamaan po, magbago. Tama po ba? So, what is the lesson, mga kapatid? Ang gustong sabihin ni Paul, katulad ng sabi niya sa mga taga-Epeso, kung ano-anong ginagawang religious practices, ang sabi niya rin po sa atin, we need to leave behind our former thinking, our former tradition, our former belief, our former religion. Paul wants not just the Ephesian Christians, but every Christian to understand that we are a new citizen of the new kingdom which is of God. Aminin po natin mga kapatid, malakas po yung kapit ng dati po nating pananampalataya. Sino po dito yung bago maging Kristiyano, dating Katoliko po? Taas po yung kamay, wag po kayo mahihiya. Ayan. Mga dati pong, di ba po, malakas po yung kapit Naging Kristiyano ka na, eto po naniniwala ka pa rin sa mga pamahiin. Tama po? Ito yung the best example ng pamahiin. Kapag may lamay po, ayan, pag may lamay, sabi nila, huwag ka daw uuwi, kagad sa bahay mo, huwag kang didiretso. Dadala mo yung mga kaluluwa dun sa sa lamay, yari ka, pagalitan ka pa. Pag daw po muna, kawawa naman po yung 7-Eleven. Laging nagiging pagpagan. Tama po ba? May mga naiiwan po tayo, may mga pananampalataya po tayo dati, na dala-dala pa rin natin ngayon.
Kayo na lang po makapagsabi niya na, uy, ano yun mo ako? Baka mausog ako. Lawayan mo ako. Baka lalong magkasakit po yun. May virus, may COVID pa yung laway mo eh. Ewan po ba, minsan absurd eh. Di ba yung mga pamahiin po natin, wag ka daw pag may patay, pag lamay, wag ka daw magwawalis. Tama po? Yung mga ano po natin dyan, mga expert po sa pamahiin, sumagot po kayo. Baka magising daw po. Ganun po ba yun? Ang dami po, di ba? Pagka Holy Week, bawal ka masugatan. Di gagaling yan. Bakit daw? Patay daw yung Diyos eh. Bawal daw maligo kahit na medyo umaamoy na. Ang hirap, di ba? Ang dami po nating nakagisnang pamahiin, mga gawi, mga tradisyon, na nung naging Kristiyano tayo, apply pa rin po natin. Mga kapatid, iwanan na po natin yan. Sabihin po natin sa katabi, iwanan mo na yan. Yan. Alam niyo po, kapag hindi sinabi ng Bible, wag na po tayong makulit. Wag na po tayong parang gusto pa nating makipag-argument, hindi na nga sinabi ng Bible po, di ba? Sabi po dito, ang ating pananampalataya ay dapat na nakatuon lamang sa nag-iisang tunay na Diyos, na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Sabi po sa Colossians, sige po, buksan niyo po yung mga Bible po ninyo. Wala po yan dyan sa screen. Hindi ko po talaga nilagay para magbubuklat po tayo ng Bible. Colossians chapter 2, verse 8 to 10. Sa Tagalog po ganito ang sabi, kayo'y magsipag-ingat. Baka sa inyo'y may bumihag sa pamamagitan ng kanyang filosofiya at walang kabuluhang pagdaraya. Mag-ingat daw po tayo. Baka may mga nanloloko na po sa atin at nandaraya po. Ayon sa salit-saling sabi ng mga tao, ayon sa mga pasimulang aral ng sanlibutan at di ayon kay Kristo, sapagkat sa Kanya'y nananahan ang buong kapuspusan ng pagkadiyos sa kahayagan ayon sa laman, at sa Kanya'y kayo'y napuspos na siyang Pangulo ng lahat na pamunuan at kapangyarihan. Nagsisimula po ang lahat sa ating isipan, sa ating thoughts, mga kapatid. Kaya po sabi ni Frank Outlaw, watch your thoughts, they become words. Watch your words, they become actions. Watch your actions, they become habits. Watch your habits, they become character. And watch your character, it becomes your destiny. And it all starts with our thoughts, mga kapatid, sa ating pag-iisip. Kaya nung sabi ni Pablo po, renew your mind. Tama po ba? Kapag ang laging pumapasok sa isipan po natin ay mga negative na bagay, kapag ang laging pumapasok po sa ating mga isipan ay mga makasalanang bagay, ano po yung magiging karakter po natin? Ano po yung magiging identity po natin? Alam na po natin ang sagot, mga kapatid. Pangalawa po, we need to set ourselves apart from how the world acts. At wala silang pangunawa dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo. Wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos. Ang mundo po na ating ginagalawan, maging noon hanggang ngayon, it acts out of their own ignorance. Sabi po dito, fundamentally, the ignorance and lack of understanding of man is a heart problem. It is shown not only in a foolish denial of God, but also in his moral failures. Bakit maraming tao ang hindi naniniwala sa Diyos? Marami pong matatalinong tao na hindi po naniniwala sa Diyos. Tama po ba? At hindi po natin pwedeng isisi sa kanilang katalinuhan. Why? Because it is a problem of the heart. Just like yung sa time ng Egypt, sa time ng Exodus, yung Pharaoh po, di ba? Matigas po yung kanyang puso. May mga ilang verses po din na sinabi, pinatigas niya yung kanyang puso. Pero naman sinabi na pinatigas ng Diyos yung kanyang puso. But the bottom line is, because of his immorality, his perverted mind, kaya po matigas yung puso niya. So, kagaya po doon sa
Pharaoh, hanggang ngayon, sinasabi po ni Paul na hinayaan ng Diyos. Dahil in the first place, matigas na yung kanilang puso. Alam ng Diyos na hindi na magbabago yung kanilang yung kanilang gawa, yung kanilang ugali. Kaya naman, paano po gumagalaw ang mundo ngayon? Sabi po dito, the world is rapidly running away from God. From then till now, we are still running away from God. So kaya, ano po yung result, mga kapatid? Sabi po ng Efeso 4:19, sila'y naging alipin ng kahalayan at wala na silang kahihiyan. Una pong sinasabi ni Paul dito, yung nangyayari po sa Ephesians. Kaya po sinabi ko po sa inyo kanina, kung ano yung nangyayari sa kanila. Ano pong ginawa ng Diyos? Sila'y naging alipin ng kahalayan at wala na silang kahihiyan. Wala na silang inaatupag kundi pawang kalaswaan. So, more on ako. My selfish desires. My gratification. Kung ano yung mapapala, makikita, magugustuhan ko. Yun yung gustong sabihin ni Paul. At pwede po nating sabihin na hindi lang yan sa mga sexual na bagay. Kung titignan po natin ngayon, kapag ang focus na po natin ay ang ating sarili, ang tawag ko nga po dyan apology. Study of yourself. Yung ikaw ng ikaw na lang. Parang kala po natin, sa atin umiikot yung mundo. Sa term po ng mga Gen Z po ngayon, mga MC, mga pa-main character. Tama po ba? Yan, may bago po kayo natutunan, ha? Mga MC po yung mga main character. Agree ba? Agree ba, mga youth? Di ba may mga ganon? Yung parang sa'yo na lang nakafocus. Yung gusto mo na lang gawin. Yung gusto mo na lang atupagin. Alam niyo po, sabi ni William Barclay, the great characteristic of aselgeia, ibig sabihin lang po nito sa Tagalog, kalaswaan, Greek term, is this: the bad man usually tries to hide his sin, but the man who has aselgeia in his soul does not care how much he shocks public opinion so long as he can gratify his desires. Ang isang masamang tao daw, sabi po nila, pag nagkakasala yan, itatago niya. Pero ang isang, sabi ni William Barclay, ang isang taong characterized by aselgeia or ng kalaswaan o ng kaalayan, kahit marami pang makakitang tao, gagawin niya pa rin yung kasalanan. Why? Manhid na po siya eh. Manhid na po siya doon sa kasalanan yun. Kumbaga sa atin, may kalyo na. Nagkakalyo na yung kanyang puso. Sino po dito naranasan na magkakalyo? Sa kamay, sa paa. Di ba pagka tusukin mo yan ng wala nang maramdaman eh. Tama po? Wala nang maramdaman eh. So may mga ganyan tao daw po, and be careful, baka isa po tayo doon. Nasa sobrang manhid at may kalyo na yung puso natin, hindi na natin alam kung ano yung tama at mali. Kaya yung galaw po natin, hindi natin ma-distinguish or ma-identify kung ang galaw po natin ay tama o mali. Be careful, mga kapatid. So ano po yung gustong sabihin ni Paul sa atin? Old cannot mix with new. Sa lahat po ng sinabi po natin, ganun yung gustong sabihin ni Paul. Pwede po nating masummarize. Old cannot mix with new. Maalala nyo po yan sa inyo pong mga pang-araw-araw na pamumuhay. He is reminding and giving a warning to the gentle Christians that their past selves cannot mix with their new selves. Yung dati mong buhay ay hindi mo pwedeng i-mix sa bagong buhay mo ngayon. For example, kung dati po tayo ay lango, sabihin ko na po yung word na lango, lango sa alak, lango sa bisyo, sa sugal. Diba? Ano pong, yun yung dati po nating buhay at ngayon, sinasabi mong binago ka ng Panginoon, pero tuwing Thursday ng gabi, tumataya ka pa rin sa loto, baka manalo eh. Sa tingin po natin, binago o naglolokohan lang tayo? Di ba po? Alam niyo po, sabi ng Matthew 9:17, neither do people pour new wine into old wineskins,
If they do, the skins will burst, the wine will run out, and the wineskins will be ruined. No, they pour new wine into new wineskins and both are preserved. Ating Panginoong Hesus po nagsabi po nito. Bakit daw po? Yung lalagyanan po ng ng wineskins po 'yan, galing po 'yan sa sa mostly balat ng tupa or balat ng kambing. Yan po, ginagamit po nila 'yan, tinatahi po nila 'yan at ginagamit po nilang lalagyan ng wine, ng alak. And then meron pong tinatawag na fermentation process na kung saan yung alak pag nilagay mo doon sa wineskin, maglalabas siya ng mga gas, especially yung carbon dioxide, ilalabas niya. So, ang tendency po, dahil naglalabas siya ng gas, ano pong mangyayari sa wineskin, sa lalagyan? Lolobo po, di ba? Kasi nga, mapifeel yung air sa loob. Tama po? So, kapag yung ginamit po, sabi po ni Jesus, during that time, kapag ang ginamit mo po, sa ginamit mo pong lalagyanan ng alak, ay dati nang ginamit, ano pong mangyari? Puputok. Bakit po? Na-reach niya na yung elasticity niya eh. Na-reach niya na yung kapag yung goma po, di ba? Pag may goma po kayo, pagka binatak mo yan, tama? Sobrang batak, hanggang ma-reach niya yung elasticity niya, ano mangyari? Di na po siya babalik sa dati eh. To the point na magbe-break na po siya, mapuputol na po siya. So dito po, sinasabi ng Lord na yung old wineskin, hindi mo pwedeng gamitin para ilagay yung new wine. Bakit anong mangyayari? Masasayang lang yung wine. Masasayang yung alak. Ano pong gustong sabihin ng verse na ito sa atin? Itong sinasabi ni Paul na old cannot mix with new. Pag pinagsama po natin yung dati at yung ngayon, ano pong mangyayari? Sasabog. Tignan po natin yung buhay po natin ngayon. Sabog-sabog po ba? Why? Pinagsasama po natin yung dati at bago po nating buhay. Kaya hindi po makapaglagay ang banal na espiritu ng mga bunga niya sa ating buhay because we are still living with our old hearts, mga kapatid, with our old minds. Kaya pag naglalagay po sa atin ng Panginoon, nawawala lang din po kagad. Kaya mga kapatid, kaya sinasabi ni Paul, renew our hearts, our minds. Kasi once na-renew yun, nagbago po yung ating isip, puso, doon pa lamang po makapaglagay ng fruit of the Spirit, ng salita ng Panginoon. Doon pa lamang po tayo mapag-feel ng banal na Espiritu. Kaya let us check our hearts, mga kapatid. Am I really renewing my heart and my mind? Tayo lamang po makapagsabi po niyan. At hindi po natin pwedeng i-mix yung old religion po natin, yung dati po natin pananampalataya, sa pananampalataya po natin ngayon. Lagi po natin sinasabi, sabi ng mga sabi ng matatanda, wag mo nang questionin. Alam niyo po, ito makwento ko lang po ha. Bago po tayo magtapos, ayan, malapit na po tayo magtapos. Gisingin niyo na po yung nasa katabi niyo. Alam niyo po, may isa po akong natin church sa Manena. Manena is Pampanga, tama. Sa Pampanga. And itong pong church na ito ay bawal po sa kanilang pumalakpak. Ano po rin siya? Christian church din po siya. Bawal pong pumalakpak. At ito pa pong matindi. Nasa bylaws po nila yun, ng church. Bawal pumalakpak. Basta bawal pong pumalakpak. Sabi po ng mga matatandang tagapangaral doon, mga elders, bawal pong pumalakpak. Nung tinanong po kabatchmate ko, taga doon siya, tinanong niya, bakit po bawal pumalakpak? Sabi nung namin dati namin mga elder dito, bawal pumalakpak. Pinasa ng pinasa hanggang ilagay natin sa bylaws natin yan. May mga youth po, di ba? Mga youth, may ingay yan gusto ng drums ng mga yan doon po, bawal ang drums Maingay daw po, sabi ng mga elder. Pero, pag youth service po, pwede silang pumalakpak. Pagka Sunday service, bawal pumalakpak.
Ano pong gusto kong sabihin? Ang dami pong mga man-made traditions na nilagay po natin sa loob ng church. Tama po ba? And tinanong ko yung kaklase ko po. Sabi ko, anong ginagawa nyo ngayong solusyon para next time, kumbaga magkaroon na ng liberty yung church ni Jan na pumalakpak? Alam niyo po sagot nung tumatawa si Sister Ana. Sabi po nung kaklase ko, alam mo bro, isa na lang naman yung elder na ganun doon. Hinihintay na lang namin. Wala pa po akong sinasabi mga kapatid, ba't tumatawa kayo? Para mapalitan na daw yung bylaws kasi nasa bylaws daw po nila. So isa na lang daw yung elder na kumakalaban. Kapag ka tayo po ay napangunahan ng mga man-made traditions, it is a parang susi po para tayo ay magkamali. But kung ang banal na kasulatan lamang po ay magiging standard ng ating pong pamumuhay, never po tayo malilihis ng landas, mga kapatid. Kaya po, sa ating pong pagtatapos, sabi po sa Galatians chapter 2 verse 21, I do not set aside the grace of God, for if righteousness comes through the law, then Christ died in vain. Kung maliligtas po tayo, dahil lang sa sarili nating gawa, dahil lang sa sarili nating pag-iisip, dahil lang sa sarili nating lakas, then ang kamatayan po ng ating Panginoon ay walang kwenta. Ganun po yung sabi ni Paul. Sa 1 Corinthians, sa 2 Corinthians, ang sabi po ni Pablo, kung tayo po ay nasa kasalanan pa rin, kung tayo po ay gumagawa pa rin ng mga makakasalanang gawi, kung tayo po we are identifying ourselves sa mundo, then Christ died for nothing. And His resurrection is futile. Our faith is futile, mga kapatid, if Christ didn't resurrect. Kaya po, wag po tayo, let us set ourselves apart from how the world thinks and from how the world acts.